is Therese Isabel O'Malley Sevilla, 17 years old, fresh graduate from St. Scholastica's College, Westgroup. Personally, I want to study in Manila to be more independent para hindi ako masyado umasa sa parents ko and to learn about life. My sister would always say na mas convenient sa Manila kasi near yung places na pwede mong bilhan ng necessities mo. I expect to learn to be more organized as a person, to budget my money and time, to be more independent, and be more friendly and outgoing para mas madali pag wala na ako sa college na sa real world. I'm Franchay, 18, from UST. Nag-move ako na Manila kasi masyado siyang malayo from Laguna. Kasi yung course ko, di ba, engineering. So, parang mahirap siyang iuwian kasi mag-spend, imbis na i-aaral ko na lang, ita-travel ko pa. So, mapapagod lang ako. Before ako mag-move ng Manila, ina-expect ko na magkakaroon talaga ako ng freedom. Yung napansin ko lang, kasi yun nga, di ba, from province to Manila, yung liberated nga yung mga tao. Since nagdo-dorm lang naman ako, so parang anytime gusto ko lumabas, text ko lang yung friends ko, punta kami sa ganito. Nakatulong siya sa akin kasi natuto ako mag-explore. So may mga places akong napupuntahan na hindi ko na-expect na mapupuntahan ko. Natutuwa akong maging open-minded kasi Saints ko, sobrang secluded niya. So, yung maraming bagay ako na hindi ina-expect na makikita, matutunan pagdating doon sa Manila. So, from that, natuto akong maging open-minded sa lahat ng bagay na makikita ko, experience ko. Hi, my name is John Dale S. Cruz, currently a fourth-year student under the program of BS Medical Technology at University of Santo Tomas. Well, the positive side of moving to Manila is, well, of course, malapit ka sa school mo. That time, yung dorm ko malapit na, parang isang tawid lang UST na agad. So, yun nga, the time and yung pagod mo, it becomes irrelevant nung pag naka-dorm ka. So yun. And the negative of it is feeling mo ang dami mong time sa sarili mo pero well, in fact, dapat nag-aaral ka na noon, hindi ka na nag-alakwatsa or hindi ka na gumagala. So yun. And yung peer pressure, when your friends ask you out, sabihin nila, "Uy, nandiyan ka lang naman, naka-dorm ka na, sama ka na." Or times na iniisip mong haba pa ng time mo pero late ka na. That kind of mentality pag naka-dorm ka. The positive habits that I've gained, yung pakikisama. Kasi most of the time, hindi ka naman pwedeng all about yourself lang, maging tungkol lang sa sarili mo. So, nandun ako kasama ko yung mga dormmates ko, mga friends ko. So, hindi pwedeng tungkol lang lagi sa sarili mo. Hindi, mag-aaral ako, hindi, kailangan ko matapos, so ganyan. Sometimes you have to go with the flow din sa mga kasama mo. And natuto rin ako kumilatis kung ano yung dapat kong gawin pagkasama ko yung taong yun, tsaka yung mga hindi ko dapat gawin. Yung place mismo ng Manila, hindi lang yung place, yung ambience mismo, parang nasanay na ako. So, pagdating ko doon sa internship ko, parang sanay na ako na, ay, ganito to, alam ko na yung place na to. For me kasi sa Bambang ako Bambang sa San Lazaro Hospital. So parang alam ko na medyo hindi malinis sa area na to and ganito yung magiging daan ko everyday, ganito yung mga tao dito. And yung pagstay ko sa Manila, nakatulong talaga siya to prepare me
parang onting surprises na lang yung dadating and mostly medical field pa yung surprises, hindi na yung pagdating sa mga tao. And staying in Manila prepared me for that ambience and that environment na talagang pag bago ka, magugulat ka eh. And yung familiarity mo doon sa place, yung kung saan dadaan, kung may baha dito, or traffic dyan, saan yung easy way pag pagod ka na, or magkano yung pamasahe dito sa tricycle or sa jeep, mga ganong diskarte. So ayun, and natutunan ko rin na talagang bawal mawalan ng payong sa bahay. Hindi mo aasahan talaga yung panahon, hindi mo talaga dapat sa